Dito mo itago ang pera mo para makaakit ka ng swerte, ng yaman. Karaniwan po sa tahanan natin, mayroon talagang mga wealth area yan. At ito ay tinatawag natin na Southeast at North area. Yung dalawang area na yan, general po na talagang yan, dyan nagmumula yung mga wealth energies. Ngunit po, may mga tao talaga na kahit anong gawin nila sa Southeast or kahit anong lagay pa nila ng mga wealth enhancer sa Southeast or sa North area, hindi nila nakikita ang epekto nito. Or hindi ito umaakit ng swerte sa kanila or hindi sila yumaman. Meron pong wealth area para sa bawat zodiac sign. Ito po ay tinatawag din na wealth palace. Meron po ang bawat animal sign natin. Merong mga lugar na doon ninyo ilagay ang pera ninyo or doon ninyo itago yung pera ninyo para ma-enhance yung area at magdulot ito ng yaman sa inyo. Hindi po alam ng karamihan na kung hindi tumatalab sa inyo ang Southeast area sa tahanan ninyo at ang North area sa bahay nyo, pwede mo nang gamitin ang wealth palace mo. Maaring hindi angkop sa iyo ang Southeast ng tahanan ninyo, pero hindi porket hindi angkop sa inyo ay hindi nyo niya i-enhance yung Southeast. Kailangan po, bukod sa ine-enhance mo ang Southeast or nais mong paganahin yung wealth palace mo, kailangan po enhance din ang Southeast area ng tahanan ninyo sapagkat may mga miyembro ka pa ng pamilya na maaaring mag-benefits po sa Southeast area ng bahay ninyo. Kaya dapat po hindi rin pinapabayaan ang Southeast kahit na hindi ito nagdulot ng yaman sa iyo. Ngayon, may mga pamamaraan para ma-enhance ang wealth palace mo. Maaaring magdulot ito ng yaman sa inyo at 3 lugar ito para kung alin man yung area na mayroon sa tahanan mo, doon mo ilagay. At pag-uusapan natin ano ang po pwede mong gawin sa wealth area mo or sa wealth palace mo para po ma-enhance ito at dapat po alisin ang lahat ng bagay na hindi na kailangan sa area na yan. At para naman po sa comment ni ma'am tungkol po sa palaka na nasa loob ng tahanan nila or pumasok sa loob ng tahanan nila, ano ang ibig sabihin nito? Kapag nakakita ka po ng palaka, ito ay tinuturing na swerte. So, ibig sabihin kapag nakita mo sa vicinity mo, yung pagbisita ng palaka, swerte na po yan. Ngunit, itinuturing po na good omen at senyales ng good fortune kapag pumasok yan sa tahanan mo. Ayon po sa paniniwala, ito ay mayroong kasiguraduhan o good fortune sa hinaharap at siguradong makukuha mo ito. Ngunit po, pakaiwasan na saktan yung palaka or kung nais ninyo na ilabas po ito sa tahanan ninyo, pwede naman yon. Huwag nyo lang pong sasaktan ang palaka. Sapagkat maaaring ma-reverse ang good fortune na para sa inyo at mapalitan yan ng bad omen. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Dito mo itago ang pera mo. Ito po ay wealth area o wealth palace ng 12 animal signs. Kinakailangan po ma-enhance ang area na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng money jars. Pwede rin maglagay ng iba't ibang uri ng wealth enhancers maging ang money plants. So unang-una po, Year of the Pig. Ang wealth area mo po o wealth palace mo ay ang North area, Southeast area, at South area. So, pwede ka maglagay dyan ng iba't ibang uri ng wealth enhancers, money jars, at maging ang money plants. Sunod po, Year of the Dog. Ang wealth area mo po ay Northwest area, North,
Year of the Monkey, ang wealth palace mo po ay northeast, east, and west. So, at east area ng tahanan mo. Pwede mo rin ma-enhance ang area na yan sa paglalagay po ng money jars at iba't ibang uri ng wealth enhancers. Sunod po, Year of the Goat o Year of the Sheep. Ang wealth palace mo po o ang wealth area mo po ay northwest at north area. Year of the Horse. Ang wealth palace mo po ay southwest, west, at east area. Year of the Snake. Ang wealth palace mo po ay southwest, west, at south area ng tahanan mo. Year of the Dragon. Ang wealth area mo po, ang wealth palace mo ay northwest area, west area, at north area. Yan po ang wealth palace mo o ang wealth area mo. I-enhance mo po yan sa pamamagitan ng paglalagay ng iba't ibang uri ng mga wealth enhancer. Year of the Rooster. Ang wealth palace mo po ay northeast, east, at south area. Year of the Rabbit. Ang Year of the Rabbit po ay mayroong 5 wealth area o 5 wealth palace. So po pwede kang mamili sa mga area na ito kung alin yung mayroon sa tahanan mo na pwede mong ma-enhance. Hindi kailangan na lahat ito i-enhance mo po, pero kung nais mo, pwede naman po. Southeast area, Northwest area, Southwest area, Northeast area, at North area. So, mamimili ka lang po ng alin man sa mga area na yan ang nais mong i-enhance. Sunod. Year of the Tiger. Ang Year of the Tiger po, meron din 5 wealth area sa tahanan. Mamimili ka lang din po kung alin yung area na i-enhance mo. Ngunit kung nais mo din na i-enhance lahat, pwede naman po. Southeast area, Northwest area, Northeast area, Southwest, at East area. Year of the Rat. Ang wealth area mo o wealth palace mo ay South, Southeast, at West area. Year of the Ox. Ang iyong wealth area o ang iyong wealth palace, South area, North area, at West area. Maaari mo din ma-enhance ang wealth area mo o wealth palace mo sa pamamagitan ng paglalagay ng money jars at iba't ibang uri ng wealth enhancers. Wealth ritual po para sa ating mga wealth palace. Bukod sa naglalagay ka ng mga wealth enhancers, maglagay ka ng wealth ritual dyan. Ito po ang gagawin natin. Kumuha ka ng 9 na piraso ng dahon ng laurel. Susulatan niya ng peso sign. At dapat po, red ink ang gagamitin ninyo. Pwedeng red ball pen, pwedeng red na pentel pen. Yun ang gagamitin mo pansulat sa peso sign. Isa lang. At dapat po 9 na piraso. Sunod, lalagyan mo ng highest amount ng money na kaya mo. Pwede po ang 90 pesos. Pwede ang 168. Pwede ang 900 pesos pataas. Kung ano man po yung kaya mong ilagay na hindi mo magagalaw sa loob ng 1 taon. Kasi po pagdating ng 1 taon, kailangan palitan siya ulit ng bago. Para po magkaroon ng panibagong energies at para umikot yung wealth na meron ka. Hindi siya nai-stagnant. Kaya lang kapag kaya na ibibili mo na or gagastusin mo na, meron kang rules na dapat sinusunod. Dapat po ipambibili mo or isasama mo sa pambibili mo ng gamit sa bahay mo. So, ano mang uri ng gamit sa bahay mo na bibilihin mo or i-deposit mo sa bangko, pwede po yun. Kung may bibilhin kang gamit, isama mo siya sa pambili. Kung wala kang bibilihin, kailangan po i-deposit mo siya para po umikot siya. Huwag mo siyang ibibili sa tindahan ng halimbawa po, bibili ka lang ng candies or may bibilihin ka lang na maliit na halaga. Huwag mong bawasan yan. Kailangan po buo mo siyang papalitan ng panibago na naman. Tapos yung dahon po ng laurel na nandyan, na hindi naman nasira, burn po yan. Para po yung manifestation ninyo ay matupad. Ganun po ang paggawa ng para po sa wealth palace natin.
Mahalaga po na ginagawa natin yan kasi po gumagamit na tayo ng mga wealth energies o mga enerhiyang nasa paligid natin, tinatawag na natin. At dapat po umiikot ang pera na inilalagay natin dyan. Hindi na natin siya aalisin. Aalisin natin, papalitan ng bago. Kaya lang hindi pwedeng ibili ng pakonti-konti. Aalisin siya ng buo, papalitan ng bago. At ibibili ng bagay na mahalaga or i-deposit ninyo sa bangko para umikot po siya. Maraming salamat po sa panonood. Kung may tanong po kayo, mag-comment lamang po kayo. At sa lahat ng mga subscribers ko, maraming salamat po sa inyo. At sa mga bagong nag-subscribe po, thank you po sa inyo.